how to sell. Kasi ito marami nagtatanong, paano daw gagawin nilang pagbebenta? Yung iba naman, ito bago natin simulan to, bago ko isagutin ito, meron lang ako share sa inyo. Alam nyo ba na sabi nga ni Robert Stevenson, ev everyone lives by selling something. Ano po ibig sabihin niyan? Alam nyo, lahat po ng tao nagbebenta. Yung po ang totoo. Meron kasi mga tao na ayaw magbenta. Lagi na sinasabi na wala yan sa linya ko, hindi ako yan, hindi ako marunong magbenta, nahihiya ako. Kalokohan po yun. Kasi lahat mo ng tao nagbebenta. Walang taong hindi nagbebenta. Meron nga po ako nabasang isang libro na kung saan pinanganak tayo na nagbebenta. Sanggol pa lang tayo, nagbebenta na tayo. Kasi ang meaning po kasi ng selling, not necessarily pera yun eh. May pera eh. Selling means you convince someone na ibigay yung gusto mo. That is selling, mga kaibigan. Yun ang pinaka-definition ng selling. Alam nyo ba nung tayo mga sanggol, nagbebenta na tayo. Kapag tayo nagugutom, umiiyak tayo. Anong ginagawa ng ating nanay? Binibigyan tayo ng dede. And that is selling. Yung baby, gumawa siya ng paraan para makuha niya ang kailangan niya. Selling po tawag doon. Bata pa lang tayo, ginagawa na natin at ang galing nating magbenta. Kasi lahat, iyak lang tayo, binibigay na ng parents natin ang gusto natin. Ang galing natin magbenta. Nasa genes natin yun, nasa DNA natin ang magaling magbenta. Tapos nung lumaki ka, ayaw mo lang magbenta. Kalukuhan yan. Yung iba, lalo yung mga kabataan ngayon, mga Gen Z, ay ayoko magbenta, ayoko niyan. Ang gusto ko call center. Pagdating sa call center, ay ma'am, sir, baka gusto, nag-o-offer ng kung ano-ano. Pagbibenta rin yun eh. Yung iba naman, ay ayoko nang magbenta-bentang ganyan, gusto ko lang magtrabaho. Anong una mong first step para ikaw ay ano sa trabaho? Di ba may interview? Ibebenta mo yung sarili mo. O di ba nagbebenta ka din? Saka nagbebenta ka ng services. In short, mga kaibigan, lahat ng tao nagbebenta. Ultimong mga prostitute nagbebenta, mga kaibigan. Alam nyo na yan kung anong ibinebenta nila. So, tayo, nagbebenta rin tayo. Kaya tama to sinabi ni Robert Stevenson. Everyone lives. Lahat ng tao ay nabubuhay by selling something. Akala mo lang hindi ka nagbebenta pero nagbebenta ka. O, di ba? Ganyan po yan, mga kaya gusto kong bigyan din ito kasi wala pong negosyo na walang pagbebenta, tandaan nyo yan. Lahat ng business may selling. Lahat. Give me a business na walang selling. Lahat meron. Kasi ang pagbebenta, hindi lang yung product eh, na literal eh. Kasi yung sarili mo, yourself is also a product. Kapag ikaw isang artista, you are selling yourself. You're the product eh. Yun po yun, mga kaibigan. And you are selling. Ngayon, marami tayong way ng pagbebenta, mga kaibigan. Na ito mga suggestion lang. Number one, yung online selling. Online sa marketplaces. Pwede kayo magbenta sa Shopee, sa Lazada, sa Facebook Marketplace, sa TikTok Shop. Ang disadvantage nito, medyo noon kasi, 5 years ago, 3 years ago, maluluwag pa itong Shopee, Lazada, at TikTok. Kasi dati hindi mo kailangang mag-apply ng BIR. Ngayon kasi ni-require nila pati DTI eh. Pero ang maganda doon, mga kaibigan, madali lang po yung BIR at yung DTI. Madaling lang mag-apply niyan. Online lang po yan. Hindi mo kailangan pumunta doon. Or kung gusto mo naman na ayaw mong maglakad ng mga requirements, ang Hyacinth po, meron tayong affiliate. Ito kasi mga affiliate, hindi mo na kailangang
magpasa ng requirements ng mga sa BIR saka sa DTI, magka-affiliate ka na lang. So pwede ho 'yun. Doon sa community natin, meron doong tutorial kung papaano mag-affiliate sa TikTok, sa Shopee at sa Lazada. So, i-explore nyo lang. Nandun ho 'yun. Sa Facebook Marketplace, pwede rin. So isang way lang ho po ito, ng pagbebenta. So pwede kayong magbenta diyan. Actually maganda ho ito, i-leverage nyo. Alam niyo ba kung bakit? Ang mga tao nandiyan ang focus nila eh. Kung ang product natin ilagay natin diyan, kumbaga mali-leverage mo yung platform na 'yan, 'di ba? So 'yan po 'yun. Pangalawa, na pagbebenta, yung ginagawa nung iba ngayon, sa mga pages, nagpo-post sila sa Facebook, gumagawa sila ng Facebook groups. Yung iba gumagawa ng mga videos, nilalagay sa ano, tapos sa TikTok shop. So yun po yun, sa social media selling. O yung iba naman, live selling. Ito ang, kung ikaw ay seryoso dito sa Hyacinth, ito ang gawin mo, ang live selling. Kasi, ang Facebook kasi, mas priority niya, sa Facebook ko kasi mga kaibigan, agawan niya ng attention. Nabubuhay po kasi tayo ngayon sa panahon na kung saan ang attention ng tao ay very rare, ay very, kaya nga ang attention ngayon, currency na eh. Attention is the new currency. Alam nyo ba sa Japan, merong vending machine doon. Hindi mo kailangan maghulog ng pera. Kung gusto mo ng Coca-Cola, manonood ka lang ng video, manonood ka ng commercial. Once na natapos mo yung commercial, saka ka bibigyan ng Coca-Cola. Ganun siya. Kasi attention is the new currency. Ang attention po kasi nowadays, kumpara noong mga panahon natin. Ako po kasi nasa 46, 47 na yata ako, nakalimutan ko na. 47 na ako. Nung panahon namin, television lang ang focus ng mga tao. Kasi wala pang Facebook noon, wala pang internet, hindi pa, puro email lang eh. Kumbaga, focus natin sa TV lang kung gusto nating manood ng social media. Ngayon kasi ang dami na. Yung attention ng tao kung saan-saan na napupunta. Itong FB Live na to, mga kaibigan, pagdating sa Facebook, ito ang kanilang top priority. Pag ikaw ay nagla-live, isinasuggest ni Facebook sa friends mo or friends of friends mo na panoorin ka. Kasi ang FB Live kasi, ang kalaban kasi ng Facebook ay YouTube. Ang YouTube puro videos, ang Facebook gusto nila na mag-top sila. So pag ikaw ay live, sa TikTok may live din, sa Shopee may live din, sa Lazada may live din. So mas top priority 'yon yung mga nagla-live. So marami manonood sa iyo. At magbi-build ka ng branding. Magbi-build ka ng mas makikilala ka ng mga tao. Mas ma-expose yung ano mo. So yun po siya. Ito naman yung pang-apat, online store and website. Ito medyo gagastos ka. Kasi tulad itong Shopify, may bayad dito. Kumbaga magkakaroon ka ng sarili mong website, magpo-post ka sa Facebook, may pipindutin lang sila diyan. Kung pag pinindot nila, pupunta sila doon sa iyong store. Doon sila bibili. Pwede po 'yun. Ito sa mga advanced na 'to. At isa pa dito sa Facebook, pwede rin po tayo mag-Facebook ads. Ito kaso may bayad do 'yun eh. Siguro kapag kumikita na kayo ng malaki, saka kayo mag-Facebook ads. Kasi ang company po, tayo po, para sa kaalaman nyo, kaya nyo nalaman ng Hyacinth dahil nagpe-Facebook ads po kami. And we are spending thousands talaga. So mahal po ang Facebook ads. Every day po nagpe-Facebook ads kami at mahal po siya.
Kaya we suggest, kung seryoso ka dito sa ating negosyo, pwede ka rin mag-Facebook ads pero kailangan may budget ka dito. Pero sulit naman kasi talagang yung mga nata-target mo, yun yung mga hinahanap mo. Kumbaga dito, kung gusto mo yung ang customer na ang lalapit sa'yo, Facebook ads is the key. Ha? Kaso may gastos, kailangan may punan ka dyan. Collaboration with sellers or dropshippers, ito naman kapag gusto mong maghanap ka ng mga kung gusto mong i-promote yung product mo, may mga vlogger ka na sikat, nakakilala, makipag-collab ka sa kanila. Ito naman yung community content and marketing, pwede sa mga advanced na to, pwede kang gumawa ng content mo. Ha? I-vlog mo yung hyacinth products sa TikTok. Ito maganda kasi para pag na-explain mo, bawa yung actual na i-apply mo yung lotion, yung sabon, maghilamos ka, naka-video. Magiging curious yung mga tao, bibili sila, pipindutin lang nila yung yellow basket. So, ganun siya. Okay? Pero ang pinaka unbeatable pa rin sa lahat, mga kaibigan, ang offline o direct selling. Ito talaga walang tatalo dito. This is the legend kasi. Kasi alam nyo mga kaibigan, ganito yan. Ang advantage kasi kapag online, kumbaga less ang effort kasi nasa cellphone ka lang eh. Pero hindi ganun ka hindi ganun ka-effective pagdating sa selling. Kasi tandaan natin, iba kasi kapag merong nagbebenta sa cellphone, iba kapag yung may kausap ka, tapos hawak niya yung sabon. Alam mo yun? Nasa harapan mo na. Ibibigay na sa'yo, hawak mo na. Mas madaling bilhin yung isang bagay na nahahawakan mo eh. Nasa harapan mo. Ganun po yun. Kaya nga sa mga restaurant, strategy nila, naglalagay na sila ng mga pagkain sa harap, yung parang kukunin na lang ng tao. Iba pa kasi pag nasa picture lang eh. Pero kapag nasa harapan na at ready na yan, lalo sa mga kukunin na nila yan, bibili na nila. Iba kapag nasa harapan mo na yan. Bawa, pumunta ka ng supermarket. Wala kang balak bilhin na kahit ano. Kaya minsan ayoko pumunta ng mall eh. Wala akong balak bilhin. Pero once na may nakita akong isang na nagustuhan ko on the spot, binibili ko. O kahit sa supermarket, subukan mo, wala kang bibili. Pumunta ka lang, maglakad ka lang sa supermarket. Imposibleng wala kang mabili. Kasi nasa harapan mo na yung item. Ganun po yun mga kaibigan. Ang goal natin, kaya natin gusto na lahat ng barangay ay merong local distributor. Lahat ng bayan sa Pilipinas mula Apari hanggang Hulo ay merong mga local distributor, may mga district distributor, buong Pilipinas may regional, para available na yung mga products natin sa harapan nila. Bawa naka-display na sa mga kung merong mga may mga skincare na tindahan, makikita na nila. Naka-display na, iba ho yun eh. Tapos pumunta ka dun sa friend mo, ay bili ka nito sabon no. Palitan mo na yung brand mo, mas maganda ito. Mas bibilhin nila yun, mga kaibigan. O, di ba? Iba kapag nakikita nila yung item. Walang tatalo dito sa offline, tandaan natin. Talo niya lahat ng mga nauna ko sinabi. Kaso ito, ma-effort ito kasi kailangan mong puntahan. Yan, ganun yan. Pero yung rejection nito, napakaliit. Hindi ka gaanong marireject. Alam niyo bakit? Napakamura lang ng product natin. Hindi naman libu-libu yan eh. Ha? Ano ba naman yung, bilang mo ng benta mo ng 4 na sabon yung kaibigan mo. Para sa inyo na, good for 1 month na yan sa inyong lahat. Ano ba naman yung 4 na sabon? Di ba?